what updates do you have for us from the time na nag-live tayo kanina, Bel? Yes, Neil, sinabi na nga ng defense team na hindi nadadalo ng personal si Vice President Sara Duterte sa kanyang unang araw ng trial dito ngayon sa Senado at mag-a-appear lamang siya through her counsel, which is yun nga ang ating nasa defense team. At bukod pa dyan, Neil, no, naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte. It appears to be a response dun sa naunang pahayag ni President Bongbong Marcos na kung siya yung lilitisin in a hypothetical scenario ay ipipilit niya sa kanyang mga attorneys or legal counsel na humarap siya dahil aniya kung kaya niya naman itong sagutin ay why not magpakita siya. Bel, how about the attendance of Senator Dante Marcoleta? I understand, no, inaresto siya kanyang umaga. Perhaps that means that he will not be present the first day of the impeachment trial. Meron bang komento na yung mga minority senators regarding at least doon sa pag-aresto kay Senator Dante Marcoleta? Of course, they cannot comment on impeachment-related matters, but strictly on the arrest of Senator Marcoleta, may mga nagbigay na ba ng komento? As of right now, Neil, wala pa, tahimik pa yung ating mga senator judges in terms of that matter. Yun nga, no, isa sa mga pinag-uusapan din dahil dyan sa naging aresto na yan, yung magiging threshold of conviction, kung ano yung mga posibleng maging pagbabago, meron ba o wala. Dahil bukod nga kay Senator Dante Marcoleta, isa pa rin na aresto recently ay si Senator Jinggoy Estrada naman. At gayon din, no, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay still in hiding because of his ICC warrant of arrest. Kaya naman isa yan sa mga pinag-uusapan, pero as of right now, Neil, inaabangan din kung ano yung magiging pasya ng impeachment court tungkol dyan. Pero malinaw yung nasa konstitusyon at isa din nilang sinasabi, no, na at least 2/3 of all members ay dapat magkaroon ng yes vote towards convicting Duterte para siya ay ma-impeach at maalis doon sa kanyang pwesto, and of course perpetually disqualified from running from any public office in the future. Isa sa mga bulong-bulungan, Bella, yung posibilidad na i-boycott ng minority senators itong impeachment trial. Looking at what's happening there at the Senate right now, do you think that's still a possibility? We will see, Neil, no? We will find out later on. Kanina nagkaroon ng All Senators Caucus, pero ang nandun lamang ay yung 11 na majority senators without the 2. They're supposedly 13. Pero yun nga, no? So far, yun pa lang yung sightings. Sino yung dalawang wala kanina? Si ano ba to? SP at si Pro Tem? Sa caucus? Sa 11 majority senators kanina? I'll have to check, Neil, kung sino yung wala. But yon 11 lang sila kanina. Noong unang caucus nila, noong Friday, mayroong dalawang minority senators na umattend naman kasama nung ilang majority, which is Senator Robin Padilla and Senator Loren Legarda. But as of right now, yun nga, hindi din sila nakita doon sa caucus. So yun sa All Senators Caucus kanina, Bell, 11 majority senators, wala ni isa mula sa minority yung umattend. Tama ba yung ating understanding? Yes, Neil. Bell, mainit pa rin, isa sa mga mainit na usapin din over the week, and ay sino ba talaga yung magpe-preside dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? I guess we'll find out in a few minutes, but what's the latest on that? Yes, Neil. We know, no, na ever since Senator SP Win Gatchalian has been elected as Senate President, palagi at mariin niyang sinasabi na he will be presiding dito sa trial ni Vice President Sara Duterte. At yan din naman yung nasa rules, kasama na dun sa in-adopt nila noon nga in-install itong si SP Win Gatchalian. Pero kasama din doon sa bagong inamend, no, ay yung pagkakaroon ng unless bumoto ang majority ng mga bagong presiding officer, ay pwede na iba yung mag-preside sa trial ni Vice President Sara Duterte. Kanina bago mag-caucus, no, nagbanggit si Senator
Erwin Tulfo na posibleng isa yan sa mga pagbotohan nila during the caucus. And later on, we will find out once na mag-start na yung trial kung si Senator Win Gatchalian pa rin ba o yung ibang mga senator judges yung magpe-preside. Ilan nil sa mga nababanggit nila na posibleng mag-preside ay si Senator Cheese Escudero, gayon din si Senator Kiko Pangilinan dahil nga daw abogado ang mga ito. Although some political analysts are saying sana i-avoid yung pag-overly judicialize nitong impeachment process dahil nila ang goal nga ay maging truth-telling process itong impeachment, mas maintindihan ng ating mga kababayan and not make it as full of Technical. legalese. Oo. Yes, and technical. Oo. Bel, so if tingnan natin yung side naman ng majority, bakit? Bakit ba may I'm not sure if may active push, no? Pero bakit ba na-afloat yung possibility na isang lawyer o nagkaroon ng ibang presiding officer para dito sa impeachment trial? Because some are saying that meron din siyang mga political reasons. Is that a fair statement to make? Well, so far, no, yung ating mga naririnig simula nung unang binanggit ni Senator Ping Lacson kung bakit si Senator Cheese Escudero yung gusto nilang mag-preside ay dahil may experience na to. Aside from that, kapag daw may mga ni-raise na motion, instead na magtawag pa ng lawyer to check if valid ba yung mga motions na pinapas yun, agad ay makakapag-decide na because of their background and experience. As for the political reason, it's hard to tell, but as we know, no, yung mga changes sa leadership shake-up, sa paglipat sa minority-majority, ilan yun sa mga posibleng pinag-uusapan. Sinasabi, isa sa mga tinanong ng media noon kay Senator Ping Lacson ay kung isa daw ba sa napag-agrihan nila sa paglipat ni Senator Cheese sa kanila ay yung pagpe-preside nga niya. Pero sabi naman niya, walang mga ganoong matters. Bel, in your personal observation, kamusta yung atmosphere dyan ngayon sa Senado as we approach the first day of the impeachment trial? Because as we know, no, itong mga nakaraang buwan na talagang naging sentro ng balita itong Senado dahil sa mga leadership changes, nagkaroon pa ng putukan dyan, kasunod ng paglitaw ni Senator Bato de la Rosa and then he vanished, no? So, kamusta ngayon yung atmosphere dyan sa Senado? Ngayon, Neil, mas naging mahigpit pa yung security dito sa Senado. Doon pa lang sa labas, hindi na nakakapasok yung mga may dalang sasakyan basta-basta. At even yung mga media na vehicles, no, pinapara din sila at a certain point bago dumating dito unless meron pong Senate ID. Kaya yun, mas pinahigpit yung seguridad dito sa Senado. At meron ding ilang mga pinayagan pa rin na public, no, general public na manood dito, pero kailangan nilang mag-register doon sa portal ng Senate para nga masiguro yung seguridad dito. Merong mga pulis sa loob at labas ng Senado ngayon and ino-observe din yung order dito. Sa ating mga media, hindi din basta-basta pwedeng pumunta kung saan-saan. May mga designated areas lang to make sure that everything runs smoothly. Bel, no, sige, gusto kong i-touch on that din, yung public attendance dito sa gagawing impeachment trial, no. This issue, napaka-sensitive ng issue ng impeachment trial, no, ay hindi natin kailangan napakalinaw na very divided ang ating bansa ngayon, strong yung mga political opinions ng mga tao. Are they worried na by allowing the public to attend the impeachment trial proper in person? Of course, very napaka-importante ng transparency, but by allowing the public to attend the trial in person, could that in a way distract the yung pag-hold ng proceedings? There's a possibility, Neil, but we know nga dun sa ginawa nilang process na naka-register ang mga makakapasok. If I'm not mistaken, there's 150 seats. Part of it, ang mag-i-invite is yung defense. Another part of it, yun namang prosecution team. And then merong around 60 seats that is dedicated for the general public. Pero hindi rin naman basta-basta makakapasok ang kahit na sino dito. Yesterday, around 2 p.m., nagbigay at nagbukas yung visitor management system o yung VMS na tinatawag nila kung saan nag-rehistro yung publiko. Kahit ano man yung estado nila sa buhay, pwede silang manood. Again, it's part of kung ano ba
yung essence ng impeachment, which is letting the public in. So para sa akin, no, this is a personal opinion, mahalaga yung presensya nila dito dahil ito yung kumbaga pinaka-essence ng impeachment, to let the public see, let the public in sa kung ano ba yung nangyayari, dahil hindi lang naman to basta usapin ng politika, no. Ito ay usapin din ng nagkaroon nga ba ng korapsyon sa parte ng Vice Presidente, at pinag-uusapan natin ang milyon-milyong pera ng mamamayan, kaya mahalaga na nandito sila.